Alright, salamat po sa ating song offering, sa lahat ng awitan, from the congregational to the sa special number at saka sa ensemble. I hope na may nag-doorbell. Amen. So I hope na tayo pong lahat ay ready na makinig ng salita ng Diyos. This is going to be the last part of our service, and I hope lahat tayo ay makapag-settle down na, wala nang lalabas-labas. Nobody will, I hope everybody is already ready to listen to the Word of God. And our speaker this morning, or almost afternoon, but still morning in Kuwait, is from Kuwait, our brother from Kuwait, our preacher in charge, or he's a coordinator, sorry, our coordinator in Kuwait. It's now, I think they are like 1 hour behind from UAE time, so it's still morning there, but it's almost afternoon here. So our speaker this morning is no other than our brother Benji Kabatik, and I hope he's ready. You cannot see him because he's Holy Spirit. Just kidding. All right, Brother Benji. He's wearing the same barong with me. And thank you, Brother Aldrich, for introduce. And ready po ba po yung audio po na po? Yes, Brother Benji, we can hear you. And Brother Benji, we have different nationals here, so we would appreciate if you can speak in English. Though, if the no, but no pressure because we have translator anyways. These are professionals and they've been trained to do this, so no pressure. Amen. Praise the Lord for that. And first of all, I would like to praise and thank God for His privilege to always giving me a chance to preach and to share the truth about the Bible. And hindi ko na po papatagalin. And I invite everybody to please stand. Please open our Bible with me. Open your Bible with me. The Gospel of Luke. Luke chapter 10, verse 21 to 24. Our text for today, or this morning, the Gospel of Luke chapter 10, verse 21 to 24. I will read verse 21, the congregation, verse 22, and verse 24, let's read on together. Say all of them in there. Amen. Luke chapter 10, verse 21. In that hour, Jesus rejoiced in the Spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things to wise and prudent, and hast revealed them at babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. No, we do. Verse 23, and he turned him unto his disciples and said privately, Blessed are the eyes which see the things that we see. Verse 24, let's read it together. For I tell you, the prophets and kings have desired. Praise God upon the reading of His holy word. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you again for this privilege and opportunity na makapag-devotion and praise sa umaga po nito. Lord, we ask you to give us a humble heart. We ask you to forgive us for all our trespasses, for all our unrighteousness,
sa lahat po ng aming pong mga nagagawa na hindi po kaaya-aya, Panginoon Diyos, sa aming pong isipan, sa aming pong salita, sa aming pong gawa, Panginoon Diyos. May you help us to understand your words, and may you give wisdom our visitors and also your servants. Give me a humble heart, Lord, that may I glorify your name, that we glorify your name, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako ng inyong pagkakapagsalita, Panginoon. At ang mahayag po, Panginoon Diyos, ay ang katotohanan po, Panginoon, na mababasa po namin po sa muli pong balat ng sulutan. Muli po, Panginoon, I'm begging you to give me wisdom and gawin din po sa lahat po ng mga makikinig, Panginoon. Nawag po, Panginoon, ay hindi po kami lumabas sa inyong pong tahanan na hindi po nabusog, hindi po natuto po, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po ay makakaupo na. And as we study the Gospel of Luke, and we are now in the Luke chapter 10, verse 21 to 24, our series ay dito po makita po natin as we see our Bible or text that dito po sa verse 10, sa chapter 10, makita po natin na Jesus appoint his disciples to preach the gospel to the people, you know? And ay nga po, ito pong mga disciple na ito, itong 70 na ito, ay bumalik po, ano? If you look at your Bible in verse 17, after na ang Panginoon po ay sila ay ma-appoint to preach the word, sila po ay maghayag po ng Ebanghelyo, ay masaya po. If you look at your Bible in verse 17, masaya po itong mga disciple na ito na bumalik po, ano? Why? Because verse 17, and the seventh day returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So dito po makita po natin sa nag-share po sa nila ng Panginoon, nakita po nila yung kapangyarihan po ng Panginoon, ano? Na lahat po ay napapasunod nila because of the Word of God. Ano? At sabi po ng Panginoon, huwag kayong matuwa dahil sa napapasunod nyo yung mga tao o yung mga demonyo. Dapat matuwa tayo, we must dapat tayo matuwa dahil yung pangalan po natin o yung mga pangalan po ng mga sumusunod sa Panginoon Kristo ay nakasulat na sa langit. Makikita po natin yan sa verse 20. Sabi po ng Panginoon, the Lord said to the disciples, notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your name are written in heaven. Amen. Praise the Lord. Diba? Diba po, napakasarap po ng pakiramdam na ang mismong when Jesus Christ told you directly that your name is written in heaven. Diba? Pag narinig po natin po yung mismo sa Panginoon po yung sinabi ng Panginoon na ang pangalan po natin ay nakasulat na sa langit, di ba? Matutuwa po tayo. Yung pong joy na yun ay hindi po natin na wala pong makakatumbas doon. Ano? At dito po sa ating text sa umaga po dito, at ang main passage po namin in the devotion ay sa verse 23. And he turned him unto his disciples and said privately, blessed are the eyes which see the things that we see. At ito po yung main passage natin po na ating pong pag-aaralan. So dito po sa verse 23, ano po ba yung tinutukoy po ng Panginoon po dito? By the way, ito pong passage po to ay naka-address po, makikita po natin dito sa verse 23, ay naka-address po sa disciples kung anong ibig sabihin to the believers of our Lord Jesus Christ.
At ano po ba yung tinutukoy po niya dito? Na blessed are the eyes which see the things that we see. It's about po ito sa kingdom of God. Ano? At ang title po ng aking mensahe sa umaga po na ito, the privilege or the privileges of serving our Lord Jesus Christ. My title of my sermon in this morning is the privileges of serving our Lord Jesus Christ. So, what are the privileges na na na, na tayo po ay nagsaserve sa Panginoon? Number one, the privilege to see the kingdom of God. Dito po sa verse 23, pakita po natin, sinabi po ng Panginoon sa Kristo, Jesus direct to the disciples, blessed are the eyes. Mapapanat kayo dahil nakikita niyo yung mga bagay na makalangit. Yun po yung gustong sasabihin po ng Panginoon dito, na makalangit. And ano po ba yung mga makalangit po na yun? At makita po natin yan sa dito po sa verse 23, yung pong about sa kingdom of God, about po sa who is Jesus Christ and His saving faith, at kung ano po yung kaya niyang gawin. Ano? Mamaya po makita po natin yung pong truth po dito. Pero dito, sa introduction po muna tayo. At about yung sa kingdom of God, so, point number one, what is the privileges? What are those privileges? Number one, to see the kingdom of God. The question is, why Jesus told them that they are blessed? Sa verse 24, makita po natin dyan, for I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see, and have not seen them, and to hear those things which you hear, and have not heard them. Second question is, why Jesus, bakit po hindi lahat ay nabibigyan ng gantong pribilehiyo? Ang sagot po sa verse 3, makita po natin yan sa verse 22. Ano? Ang sabi po niya dyan ay, it is the gift of God. Ano? Sa verse 22, makita po natin, all things are delivered to me of my Father, and no one knoweth the Son is but the Father, and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Ano? Hindi po, bakit ang tanong po, yung second question po ay bakit hindi po bakit hindi po lahat ay nabibigyan ng ganitong pribileyo na nakikita po yung about sa unseen things. Ito po yung tinutukoy po about sa kingdom of God. Point number two is, it is the gift of God through Jesus Christ. Sabi niya po dito sa verse 22, all things are delivered to me of my Father, and no one knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is the Son, and he to whom the Son will reveal him. So makita po natin dito po yung relationship ng anak sa ama, ano? The relationship of the Son to the Father. Ano po ba yung relationship ng anak sa ama? And the Father loveth the Son and hath given all things into His hand. At wala pong ibang mga kilala sa anak, kundi ang Ama. Tagalog po, tinagalog ko lang po. Ano? At wala din po nakakilala sa Ama, kundi ang anak. Walang iba po yun kung ang si Jesus Christ. He is the Son of God. He is Lord. At ang anak niya siya magre-reveal sa Ama kung sino lamang ang mga makakita no about sa kingdom of God at 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 ang mga ang pwede lang na makapasok sa kaharian langit. So ibig sabihin, ang Panginoon po, ang Ama po ay lagi pong nakadepende sa anak. Ang the word na revealed po dyan sa verse 22 ay sa Greek word ay apokalipto. Ano? Ang ibig sabihin po ng word na revealed ay to make known, ihayag sa Ama ang lahat
kung sino ang totoong sumampalataya at hindi mga sumampalataya. And gusto ko lang pong uh, ang illustration po dito po na makita po natin ay para po mas maintindihan po natin. Sa isang kumpanya po natin, di ba po, meron pong tinatawag na sa ating company, meron pong owner at meron pong CEO. Yung owner po ay wala pong nakakakita sa owner ng isang company. At yung CEO po ng isang kumpanya ay siya lamang po yung merong access sa Ama. Amen? At ang mga empleyado po ay hindi po basta-basta makakalapit sa may-ari ng isang kumpanya. At ang may-ari po ng kumpanya ay magdadirect po doon sa CEO. Ibig sabihin po ng CEO ay Chief Executive Officer. At wala pong mga pwedeng lumapit doon sa Ama, kundi yung pong pinagkatiwalaan ng may-ari. CEO. At madami po sa ating mga kapatiran ngayon ay na-increasean po ng sahod, ano? At ang may-ari lamang po ang mayroong authority na mag-approve ng mga salary increase po, ano, ng mga tao. Ngayon po, hindi po basta agad-agad na mag-i-increase po o bibirmahan po nung may-ari yung salary increase na yun without the background, ano? Siyempre yung may-ari po magtatanong po doon sa CEO, sa mamamahala po, ano? Okay ba yung trabaho nito? Hindi ba pasaway itong tao na to? O baka palagi namang late ito, ano? At ganoon din po ang Panginoon o ang Ama sa anak. Hindi po pwedeng dumirekta ang tao sa Ama without Jesus Christ. Kaya dito po makita po natin po yung po the relationship of the Son to the Father. No? At ang isang truth po dito, kaya kung wala po tayong tunay na relasyon at hindi po natin sinampalatayanan ang Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos na nagkatawang tao at naniwala na siya namatay dahil sa ating kasalanan at binayaran niya yung kasalanan na yun, at sa pangatlong araw ay nabuhay ng muli kung hindi po natin sasampalatayanan yun, ay meron pong consequences o consequence po. No? Kaya napakalaga po ng yung pong relationship natin po sa Panginoon sa Kristo. That's why my title of my sermon this morning is the privilege of serving our Lord Jesus Christ. Napakalaga po na meron po tayong relasyon sa Panginoon sa Kristo. At dito po sa verse 21, Jesus rejoiced in spirit. Ito makita po natin ang tuba at saya ng Panginoon Jesus dahil sa kaharian ng langit ay nainlahat sa mga marunong at matutubig. So ang question po, bakit hindi po lahat o bakit hindi po lahat ay may nagkaroon ng privilege na makita po yung kaharian ng langit? Dito po sa verse 21, nakita po natin na in that hour, Jesus rejoiced in spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. So dito po makita po natin yung reason po kung bakit hindi niya, kung bakit ang Panginoon po ay hindi niya ito i-reveal sa lahat. Look at the word that thou hast hid these things from the wise and prudent. Ano po ba yung wise and prudent? Bakit hindi i-reveal po ng Ama yung pong about sa kingdom of God? Sa wise and prudent. James chapter 4 verse 6. Why God not reveal to the wise and prudent?
Sabi po niya dito, James chapter 4, verse 6. But he giveth more grace, for he said, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Ang isang pong katotohanan po dito, dahil hindi po nilibig ng Panginoon ang about sa karihan ng langit, o hindi po inilibig sa lahat ng Panginoon, sa lahat Panginoon, yung pong about sa karihan ng langit, because ayaw po ng Panginoon na ilibig dito sa mga prudent, wise and prudent. Why? Because dito po, ito po mga prudent, ang ibig sabihin po ng word na prudent, ay ito po yung mga nakaasa sa kanila po sariling talino, sa kanila po sariling pamamaraan, ano? At ito po yung pinakaayaw po ng Panginoon. Pag tayo po ay umaasa po sa ating sariling talino, at tayo po ay dumidepende sa ating pamamaraan, no? At ang mas sinusunod nila yung kanilang sarili kaysa sa will po ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon yun. Ano? At ayun nga po, dito po makita po natin yung reason kung bakit hindi niya i-reveal, because God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Kaya nga po, yung pong tayo pong mga mananampalataya ay we are blessed because nakakita po natin po yung kaharian ng langit, kilala po natin ang anak ng Diyos, kilala po natin si Jesus Christ. Why? Because it is a gift of God, ano? Dahil po kay Jesus Christ. At si Jesus Christ po yung nag-reveal sa Father. Kung sino lamang po yung mabibigyan ng mga ganitong privilege, ano? At sa pong danger po ng pagiging proud ay kung patuloy po tayo na magiging umaasa sa ating pong sariling kakayahan at hindi po tayo dedepende po sa Panginoon, one time, ibabagsak po tayo ng Diyos. Ano? Pag tayo po ay nagtitiwala sa ating sariling kakayahan, nagtitiwala tayo sa sariling katalinuhan, ay ito po yung mangyayari pag ibabagsak po tayo ng Diyos. Sa Luke chapter 10 verse 18, makita po natin dyan, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Ilan po ninyo, di ba? Si Satan po ay, if we study kung saan po nang galing si Satan, ay galing po siya sa heaven, ano? Galing po siya sa langit. At bakit po siya binagsak ng Panginoon? Makita po natin na ibinagsak siya ng Panginoon dahil sa gusto niyang mahingitan ang Panginoon. At yun po yung pinaka-hate po ng Panginoon, yung dapat po hindi po natin sinatapawan ng Panginoon, dapat siya lamang po yung naitataas, dapat siya lamang po yung nai-glorify. Kaya nga dito po sa Luke 10, if you read your Bible, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Ang reason po kung bakit bumagsak po si Satan, ano? Because of his pride and proud. At yun po yung isang danger pag hindi po tayo magpapakumbaba. Diba, sa trabaho na naman po natin, ano? Sa aking trabaho po ay, ako po kasi ay nagtagamigay po ng orders o sa mga staff. Ano? May mga tao na, may mga katrabaho ko minsan na pag binibigyan mo, tinatapon mismo sa harapan mo yung papel. Parang hindi po
the way na i-treat po nila yung nagsusupervise dun sa loob, hindi po sila, wala po silang respect. Pero ang sa atin po sarili, di ba? Pag tayo po ay nagsusupervise, mapapansin po natin yung mga sumusunod at hindi po sumusunod. Ano pong point? Ano pong point doon? Pag po yung mga tao ay hindi sumusunod, siyempre, ay i-report po natin yun sa may-ari. At yung may-ari po na bahala na mag-disiplinahin sa kanila. Ano? Kaya kung hindi po tayo magpapasakop sa Panginoon, hindi po natin ma-experience po yung mga bagay na makalangit. At ating pong mga nababasa at napapakinggan ay wala pong epekto. At dito po makita po natin sa verse 21, and has revealed them unto babes. So bakit po nireveal po ng Panginoon sa babes, sa mga babes? Yung word na babes po dyan, ay sa Greek word ay nepios, na ibig sabihin po ay little child. Describe, ginamit po ni Luke, Dr. Luke, yung word na babes as a metaphor sa little child. Di ba po, yung pong child ay, ano po ba yung makita po natin sa bata? Hindi po, gusto ko lang po bigyan ng tip po dito na hindi po sinasabi ng Bible na maging isip bata po tayo. Pero ano po ba yung karakter po ng isang little child? Number 1, humble. Ano? Mapagkumbaba po o may mababang loob po itong mga babes. Number 2 is pure heart. Yung pure, di ba, sa bata po, pag tinitignan po natin yung mga bata, the way they move, the way they talk, is pure. Makita po natin yung pure sa kanilang pong itsura, sa kanilang pong mga mata. At ang number 3 po na makita po natin sa mga bata, yung karakter po ng mga little children, is hindi po sila makagalaw without their parents. Dahil po silang nakadepende po sa kanilang pong mama o sa kanilang papa. Ano? The dependence or their dependence on their parents. So ano po makita po natin na lesson doon? Kailangan po natin maging mapagkumbaba. Kung gusto po natin na makita ang kaharian ng Diyos, ay kailangan po natin magpakumbaba. Kanino? Kay Jesus Christ. Kailangan po natin na yung relationship po natin kay Jesus Christ ay dapat, ito po yung gagawin po natin, yung magpasakot po tayo. Maging humble po tayo at maging dependence po tayo sa Kanya. So, ang main truth po dito ay dito po ang main truth po na verse na makita po natin dito, all things are delivered to me of my Father, and no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and who to whom the Son will reveal. Ay kayo nga po, kagaya po ng illustration po natin kanina, wala po nakakilala po sa Ama, kundi ang Panginoon lamang. Panginoong Jesus. At wala din po nakakilala sa anak ni Jesus Christ, kundi ang Ama lamang. Ngayon ang tanong, paano po natin nakilala si Jesus? God revealed to us. It is a gift of God through Jesus Christ. Alala niyo po ba nung ating pong sinampalatayaan ng Panginoon sa Kristo? At that time na kinilala po natin si Jesus Christ, doon po unti-unting ni-reveal po ng Panginoon. Dati hindi naman po natin kilala ang Panginoon sa Kristo eh. Kilalaman po natin sa pangalan. We know Him only by name. But His saving faith, hindi
po ng Panginoon. At sino po yung magre-reveal nun ng Ama? Through who? Through Jesus Christ, and that is truth. At pag wala po tayo relasyon sa Panginoon, Yesu Kristo, ay hindi po lahat i-reveal po ng Panginoon. Itong paano po tayo magsamba sa Panginoon, paano po natin maintindihan po yung kanyang pong salita, ay hindi po lahat ito kayang gawin ng isang tao, kundi ito po ay isa pong gift na ibinigay po ng Panginoon. Hindi po sa ating talino, sa ating sariling kakainan, kundi ito po ay isa pong regalo na ibinibigay po ng Ama. Without Jesus Christ, without the connection or our relation to Jesus Christ, kasi ang Panginoong Jesucristo magsasabi po sa Ama eh. Kasi ang Panginoon ng Ama, tatanungin niyo naman po si Jesus Christ, so kung tao po ba na ito, ay okay pa ito, anak? Ngayon, ang approval ay laging namin Jesus Christ. Kaya kung hindi po tayo magiging humble at hindi po tayo magpapakumbaba at yung pong relasyon po natin sa Panginoong Kristo ay hindi po tayo magpapakumbaba at hindi po tayo magdedepende sa Kanya, ay ang epekto po nito ay hindi po natin makikita po yung kaharian ng Diyos. At bilang pagtatapos po ay at nais po ng Panginoon na sa umaga po nito, sa ating po mga bisita at sa ating po mga brethren, lumapit po tayo sa Kanya, sa Panginoong Hesus, na mayroong pusong mapagkumbaba, kagaya po ng maliit na mga bata. So ano po yung matutunan po natin sa mga little children? Na in example po ng Bible, sila po ay humble, pure, at lagi pong nakadepende sa kanilang pong parents. Ganun din po, ang nais ng Panginoon ay gusto niya po na lagi po tayo nakadepende sa Kanya. At hindi po sa ating sariling kakayanan, sa ating pong sariling katalinuhan. And ayun lang po, and to God be all the glory. So, how to enter into a one organization? Paano tayo makakapasok sa isang organisasyon? First, you need to apply. Correct? Then you will get all the privilege. The privilege to have an ID, to have an ID that you are identified on that organization. Like, you wish to join in the, ano ba yung pinakasikat na prominent company, organization? You wish to join in the Google team, and you have an ID there that employee number, name, Binon, okay, and you have the privilege to see your boss, your manager, and those belongs to that organization. So that's all privilege. And in this passage, believers, because it's mentioned in verse 23, blessed are the eyes which see the things that ye see. Jesus Christ speaks to the disciples. And those disciples is a believer. Because when you talk about disciples, definitely followers of God. Right? They are followers of God. So they have privilege to see God's glory. So you are
or believers are privileged to see, or we have the privilege to see and hear God's glory. We praise God, the Lord, the Lord Jesus Christ bring you here in order to hear, to see His glory. God is the revelation, or Jesus Christ is the revelation of God's glory. In verse number 21 to 22, God revealed His glory in the form of Jesus. Bakit sinabi ni, why Jesus Christ told to His disciples that it is hid to them that are prudent, or wise and prudent, because those people are busy pursuing their desires. They are busy to be what do you call this? To be knowledgeable, okay, to be scholars maybe, to be the most wisest person in the world. They are busy pursuing their desires. That's why hindi sinabi ni the Lord Jesus Christ, He shut their hearts to see God's glory. No, it is because He knows those people, they are busy on the things that is temporal. That's why He mentioned in verse number 21, and has revealed them unto babes. Those babes referring to the lowly people, not baby. Okay? Those babes is referring to the lowly people. Those people that they are depending on God's miracle. Okay? So, why hid to the prudent? Because they are blind. Their heart is most likely, I want to earn 1 million dirham yearly. And so they forget the Creator rather than God. Those people who studied to get to hold, those people that holding masterals, doctorate, they wanted more to be wisest. And so at the end of the day, they are master of none. Those time they're spending to their desires will getting into lost. Why? Without Jesus, you are nothing. Even though you are the richest, wisest person in this world, without the Lord Jesus, you are nothing. We are nothing. Because the gospel, God's glory is hid to us. I'm not saying stop working. You know that that some of the religious or some of the claiming that there are prophets revealing the history or revealing what is the end times. That's why some people nowadays, you don't hear, some people, they stop working. They are waiting for God. I'm not saying to stop work, just continue pursuing your career, but don't forget about God. Don't forget about your priority, because it is your privilege to see God's glory. And that privilege will drive you to devote yourself to serve God. And it is just a undeserved privilege to you and me. Why, Pastor, it is undeserved? Because we are sinners. We are all bound to hell. Because of God's glory that He revealed through the Lord Jesus Christ in the form of Jesus Christ, we are now blessed, called blessed. Is that
is that not good title, become blessed? No, it's a good title that call you blessed. Believers are privileged to see God's glory in the form of Christ. Believers are privileged to hear God's revelation. We praise God for that. We see God's glory, and we hear the revelation of God through the Lord Jesus Christ. We hear the gospel. What is the gospel? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. So you are all blessed if you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. You will be never called blessed even though you own everything in this temporary world if you don't have Jesus in your life. And that's the reality. That's why many are blinded when we tend to share the gospel to them. They don't even have time, or they don't even give an interest in listening. Why? They are blinded. They are so busy earning money to be wise, to pursue their desires in their lives. So you may call blessed if you believe the gospel, and that gospel is the Lord Jesus Christ. Amen? That gospel is the Lord Jesus Christ. Tayo pong natin manalangin. Precious Father, God of glory in heaven, we thank you, Lord, for the undeserved privilege you have bestowed unto us. It is undeserved because our past, our former life is we are carnal, we are wicked, we are sinners. But through your loving mercy and gracious acts to us, now we are blessed, or called blessed, because of the gospel we hear, the gospel we heard, we accept, and so that's why we are called blessed. Kung meron man dito if there's anyone here in this room, or in our visitors out there, in online, you may be, you have a good salary right now, you are in a position, and yet still the Lord Jesus Christ is not in you. Why don't you come to those visitors, to those brethren? If you want to be called, if you want to be called or called blessed, why don't you humble your heart and open it, that God or Jesus Christ will enter in your hearts. Believe Him, because He is God's revelation. He is the gospel. He is the personification of wisdom. If you do that right now, while you are sitting here, while you are out there, online, just believe in your heart that Jesus Christ is the Savior and Lord in your life.
and God will call you blessed. For those brethren, Pastor, I've been believer for 30 years, 20 years, 10 years. And I want to be a blessing to those people around us. I want to share the gospel. Make a goal. Ask God for help. Ask God for guidance. Because in doing so, God is pleased. Huwag mong hayaan, or don't let your situation ruin you to share the gospel. Don't let those sufferings ruin you, stop you to share the gospel. It is a privilege to share the gospel. Thank you very much once again, dear Lord, for this opportunity. May you bless our visitors, and may you bless our brethren. Who gathered here, O Lord. May your name be glorified in our midst. In Christ's name we pray. Amen. Blessed Sunday to all. I hope everyone is blessed today. Amen. Praise the Lord. And you may dismiss now. May I call the visitor? Can I have Brother Pinon and Althea and Sister Monica? Let's have a picture. What a privilege to come into God's presence, just to linger with the one who set me free.